Mildred. Good afternoon. So you're Mildred Harrison? Yes, I am. So kumusta? Nag-enjoy ba kayo sa Mario sir. Fest? Hello. Kumusta na po? Ayos lang, ayos Ano lang. yung Balita work mo, nyo user rito? kayo ng MX3. Scotland. I work with a Oo, company, actually, it's a matagal na mortgage kaming broker company. dito, kahit My sa job is Dubai to pa kami liaise sa with the Middle East. solicitors, Kumusta sir? the client, Pagiging to engineer make mo sure rito there sa will be Glasgow. Minsan challenging kasi puro Scottish ang mga nandito, tapos minsan napupunta kami kung saan. So, minsan may struggle pero na ano naman, kasi Pilipino naman. So, Mas nakaka-cope magaling ang naman. Pinoy. Oo, syempre Pilipino. Yeah. So how long have you been using the brand? In Dubai, almost every day, ginagamit ko siya. Ang nangyari is, nung napunta kami dito sa Scotland, wala na ako masyadong mabilhan. Kaya nung nakita ko siya ngayon, pumunta ako para kumuha ulit, na-miss ko. Bakit MX3 capsule, sir? Andito ka na sa Glasgow ngayon and still, yan pa rin ang choice mo na brand supplement. Naramdaman ko na parang kine-cleanse yung yung body ko. Sabi ko, I'm not that old but I'm aging as well. So, yeah. So para sa akin siguro, mas mainam yung tulungan ko yung health ko para mas maging healthy pa ako. MX3, dito ako believe. Same, pero iba. Lindsay. Good morning, Panga! Good morning! Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Magandang araw po sa lahat ng bumubuo sa lihim ng liham. Ako nga po pala si Gab, 30 years old. Kasal po ako sa aking asawa na isa naman pong teacher. We've been together for 4 years now, DJ Lindsay. At kung bibigyan ng grado ang aking asawa, 10 out of 10. Bakit? Kasi nasa kanya na lahat-lahat. Nasa kanya na lahat ng pwedeng hilingin ng isang lalaki. Napakagandang Ilocana, head turner, matalino, independent, but not intimidating. Isa rin siyang conservative na babae. Disente. At ako po ang unang boyfriend. Tapos naging asawa niya. Ang first kiss din namin nangyari noong honeymoon. Nagsistay siya sa isang apartment na malapit sa kanyang trabaho during weekdays. Tapos uuwi lamang sa aming bahay every weekend. Napaka-maalaga po ng aking asawa, DJ Lindsay. Laging fresh ang pagkain namin. Never niya akong binigyan ng fast food. Mahilig din siyang magluto at sobrang linis niya sa bahay. Yun ngang uniforme ko, ayaw niyang wina-washing machine. Gusto niya laging hand wash, planchado, walang mancha. Maayos siya manamit, classy, lalong-lalo na kapag nasa publiko. Mahal na mahal ko siya, DJ Lindsay. Pero may kulang sa amin.
tulad ng ibang babae, never siyang nag-aya, DJ Lindsay. Yun pong intimacy sa aming dalawa, lalo na sa loob ng bedroom, para sa akin po ay kulang na kulang. Palagi po ako nag-aaya pero may mga times na tinatanggihan niya ako. Ang problema ko pa ay napakasimple lang niya kahit sa kama. Walang adventure, walang kahit anong excitement, walang extra. Hindi ko siya mapilit, DJ Lindsay, kasi tulad nga ng sinabi ko, nakaka-intimidate ang asawa ko. Ako naman, sa kabilang banda, napaka-clingy na tipo ng lalaki. I have strong desires. And sadly, hindi ko makuha yung gusto ko sa kanya. Ito yung rason kung bakit I made the worst mistake. DJ Lindsay, nagkasala ako sa asawa ko. Nakipagkilala ako doon sa sales clerk malapit sa trabaho ko. Alam niya naman na may asawa na ako. Nakita niya yung wedding ring sa aking kamay. Pero may nangyari pa rin sa amin. And to be honest, nasatisfy ako. Mula noon, DJ Lindsay, alam ko na nagkamali ako sa asawa ko. Kaya naman hindi ko na siya matitigan sa mata. My guilt is killing me. Isang buwan na po ang nakakalipas. Hindi ko masabi ito sa asawa ko. Pero dahil nga matalino siya, naisip ko na baka nakatunog na siya. DJ Lindsay, gusto kong umamin sa asawa ko pero baka yun na ang maging katapusan naming dalawa. Dati nga nag-away kami. Nagkapalitan ng masasakit na salita. Tinapos niya agad yung usapan. Pero ang kasunod nun, never na niya akong kinausap ulit. At kinailangan kong mag-double time to win her back. Nag-effort ako noon para makapag-usap kaming ulit at bumalik sa dati. Simpleng away pa lang yun. What if malaman niya pang nambabae ako? Baka mamaya tuluyan na niya akong alisin sa buhay niya. Iniisip ko tuloy na wag na lang umamin. Kahit na sobrang nakukonsensya na ako. Ngayon hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Inuusig ako ng konsensya ko. Hindi ako makatulog ng maayos. What should I do, DJ Lindsay? Tulungan niyo po ako at hihintayin ko po ang mga sagot tungkol dito sa kwento ko. Muli, ako si Gab. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Hi, mahal ko! Oras natin sa Bingkaplongan. Check your time! 11:00
Cambots! Makaraan po ang alas 9 ng nagmamagandang umaga. 9:11 on the clock. Okay, Siyempre naman tayo pa rin po ang stasyong same, pero... Bangga, we are number 1. 6.7 Energy FM. Bangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo... Gandang umaga sa mga bangga po natin na nakatutong ngayon nandyan sa mga sasakyan po nila. Kasalukuyang nati-traffic kung saan. Hingang malalim. Exhale. Huwag mong pipigilin yung hininga mo. Ibang ano yan. Ako, mahirap yan. Sa lahat po ng mga nasa opisina po nila, good morning to you guys. Sa lahat po ng mga nasa harap po ng kanilang mga computer, nagbabasa ng haba-haba na outline. Tungkol sa kanilang trabaho. Sige lang, nandito lang ako sa background mo. Oo, at alam ko namang sumasagot ka dyan habang nagta-type-type ka, pero quiet ka lang. Sige lang. Ito po ang lihim ng liham, mahal ko Panggako baby ko. Ito pang programang wala kang matututunan talaga, pero meron kang mararamdaman. Okay Wow! At ang nararamdaman po natin ngayon ano nga ba Anlay, kainaman. Ayun po yung nararamdaman natin ngayon. Kainaman na. Sa mga Batanggenyo nakikinig po sa atin, alam ko nakaka-relate kayo doon sa sinabi kong kainaman. Okay Ano nga bang gagawin mo kung ikaw yung nasa sitwasyon ni Gab? Si Gab aware siya na meron siyang ginawang kamalian, no? Meron siyang ginawang kasalanan tungkol sa kanyang married life, sa kanyang asawa, no, sa kanyang misis. Ngunit, alam mo, nakagawa siya ng masama, pero alam niya namang mali, at nakukonsensya siya ngayon. So, hindi ito yung di ba? Hindi siya yung hardcore na bababae talaga. Wow! Siguro nag-try lang talaga. Yun nga lang, alam mong mali, bakit ka na gano'n? Di ba? Bakit ka nakipaglaro sa apoy? Yan ang sinasabi ko sa iyo, Gab. At sa lahat po ng mga pangga natin na may ganyan ding effect sa life, huwag makikipaglaro sa apoy. Diba? Anong masasabi mo? Anong maipapayo mo kay Gab? Kasi talaga nakukonsensya daw siya. Alam niya nagkamali siya at maaaring ito nang maging wakas ng kanilang kwento kapag nalaman niya ng kanyang asawa na siya po ay nambabae. Wow! What should I do? Yan po yung tanong sa atin ni Gab ngayong araw na ito ng Monday dito po sa Lihim ng Liham. Ang pinakasikat na FM. Energy FM. You can send me your comments, mahal ko. Puntahan mo kami sa Facebook, facebook.com/energyfm1067. Wow! Hanapin niyo po yung live, then comment doon sa live para magkaintindihan po tayo at masabi po natin yung mga komento mo straight on the air. Okay? Basahin muna natin ito. Sabi ni Figo, sige, aminin mo para may basahin na kami next time. Sabi naman ni Sedi, huwag ka lang aamin hanggat hindi ka nauhuli. Ang ikalabang isang utos, walang aamin. Ikalabing-anim. Ano daw to? Basta yun na yun. Sabi naman ni Camille, sana malaman niya tapos maghiwalay na kayong tuluyan dahil manloloko ka. Sabi naman ni Maylene, malalaman namin yan sooner or later. Ganyan ang nangyari sa akin. Mararamdaman namin yang mga babae. Tsaka kami maghahanap ng pruweba. Sabi naman ni Gloria, buti naman alam mo kung sa'yo ba gawin ng asawa mo yan dahil hindi siya satisfied sa inyong intimate life at magloloko siya, mapapatawad mo ba siya? Dahil lang sa rason mo, kung ayaw mong mawawala yung asawa mo, tigilan mo na yung adventure mong walang respeto. Adventure pala. Oo. Huy, gusto niyo ng extra challenge. Ito, maghanap tayo ng comment dito na malupit-lupit, mahal ko ha. Again, facebook.com/energyfm1067. Sabi ni Merlin, alam mo kuya, kung hindi ka makatingin sa asawa mo dahil sa nakokonsensya ka sa ginawa mong mali, kailangan mo pa din sabihin sa asawa mo kung ano man ang nangyari. Need mo harapin ang consequences ng ginawa mo. I miss you, de. Uy, thank you very much, Merlin. Nabuhay ka, ha? Oo. Salamat. Tama. Diba? Face the consequences. Sabi naman po dito ni Arch, what do you expect? Kumuha ka ng isang conservative na mapapangasawa, isang babae na ikaw lang ang nakamulatan. There is no perfect spouse. Laging magkakaroon po ng kakulangan. Pero dapat talaga, hindi umaangat yung mga comments. Hindi ko mabasa. Wait, hanapin natin.
Teka lang ha, tuloy-tuloy. Kasi ang dami yung Gina G ngayong araw na to. Sabi ni Edric, nasa huli talaga ang pagsisisi pero nandiyan na yan, tanggapin mo na yung consequences kasi ginusto mo naman yan. Hindi sapat ang mga pagkukulang niya para lokohin mo siya. Ang mali ay mali. Sabi naman ni John, Idol Lindsay, pa-shoutout naman po kay Ivan Simbulan, Rodel Simbulan at Kenneth Katubig, Ruben Lado. Hello, gandang umaga sa inyo. Wow! Sabi ni Sir Rain, good AM, pabati naman po dito sa HK, sa iyo Kuya Sender. Hindi mo totally mahal ang asawa mo kasi ikaw mismo ang naghanap ng bagay na wala sa asawa mo. Ang totoo naman yan, di ba? Ano ko ang ending nito, mahal ko, no? Kung hindi ka na talaga makatulog sa gabi and it haunts you. Feeling ko it haunts you, no? Si Gab. Mahirap naman kasi talaga yan. Kung hindi ikaw yon, tapos meron ka lang hinanap, alam mong mali, pero pinatulan mo yung pagkakamali na yan, no? Yun talaga yung mahirap. It will really haunt you. 'Di ba? Ang masasabi ko is that, kung kaya mo sa dibdib mo na aminin sa asawa mo, because ang magiging kalaban mo na dyan yung sarili mo eh. Di ba? Every night, hindi ka makatulog ng maayos, it affects your daily activities, ganyan. Kasi nga, alam mong meron kang ginawang mali, alam mong meron kang ginawang masama. So if it affects your lifestyle na, hindi ka na makamove forward, mababaliw ka na dahil alam mong guilty ka, aminin mo na. Wow! Tapos i-take mo na lang lahat ng mga magiging sagot niya. Kasi definitely hindi ka makakakuha ng alam mo yon, matiwasay na sagot mula sa asawa mo. Ay, ganun. Kahit gano'n pa kaklase yan, kahit gano'n pa conservative yung asawa mong yan, pag niloko mo ang babae, magwawala. Okay? Magmamaladragon yan. Oo. So, tatanggapin mo lahat yon kasi alam mo namang mali ka eh. Diba? Yan yung sinasabi natin na wag mo ipagpapalit yung pangmatagalan o yung panghabang buhay na pagsasama doon sa pang short time lamang na kilig. Wow! Pang short time lamang na sarap. Kasi at the end of the day, ang haharapin mong consequences is yung mawala yung panghabang buhay or yung pangmatagalan. Diba? Diba? Nakakalungkot lang. Alam mo kasi bawat pagiging mag-asawa, bawat relasyon, china-challenge yan every now and then. 'Di ba? Yung test of faith and loyalty na tinatawag, mahal ko. But sadly, lumagpak ka doon sa part na yun. Alam mo, naniniwala ako na kapag mag-asawa na kayo, hindi naman ka labisan na i-request mo doon sa asawa mo kung ano talaga yung gusto mo, 'di ba? Mag-asawa naman kayo, ba't nagkakahiyaan kayo? Wow! Bakit may term na nai-intimidate ako sa asawa ko? Asawa mo yan, pinili ka niyan. Dapat nga, of all the people, pinaka-open kayo sa isa't isa, di ba? Ako, yun yung paniniwala ko, ha? Dapat alam ng asawa mo kung ano yung pinaka-nasty na ugali mo, yung pagkatao mo na hindi kayang tanggapin ng ibang tao. Dapat na-open mo yan sa asawa mo, eh. Ngayon, kung meron kang request para mas maging, di ba, hot yung inyong chorva life, yung inyong kwek-kwek life. Kwek-kwek life. Para maging hotter, yung inyong kwek-kwek life. Sinasabi mo yan dapat. Tsaka di ba mas gusto yan ng mga tao kapag sinasabi ninyo kung ano yung gusto yung desires ninyo para na may i-up namin to the next level yung aming performance. Wow! Di mo pa naman na-try eh. Sana ginawa mo. Di ba ginawa mo yung first step na yun? Kita mo, yung nangyari, nagkasala ka kasi you did not speak up. So ngayon ang naapektuhan, yung pagkatao mo, yung araw-araw na ginagawa mo, yung marriage ninyo. Wow! Dahil lang sa hindi ka nagsalita, hindi mo binoise out. Parang ka naman hindi lalaki niyan, bakla. Sabi ni Darwin, kung ano ang wala sa partner mo, huwag kang maghahanap sa iba. Ikaw na talagang may mali dito at hindi ang asawa mo. Sabi ni Carmen, good morning Miss Ganda, happy Monday. Good morning, happy Monday po. Sabi ni Merlin, pabati naman po, happy 10 or 11 monthsary. Oo, teka lang, biglang umangat Merlin mamaya ulit. Yun nga. Sabihin mo na yan, brother. Sabihin mo na yan, par. Par? Arte mo to. Sabihin mo na yan. Oh, happy 10th or 11th monthsary kila Gia and Athena. Hello! Happy 10th or 11th monthsary. Sabi ni Choyams, Brad, nakakagigil ka, Brad. Dapat sabihin mo na yung katotohanan na tanggapin mo kung saan ka pupulutin. You know, at the end of the day, kung talagang mahal ka ng asawa mo, maiintindihan niya. Pero you don't expect her, to act normally and to act with chill. No? Kapag sinabi niya, narinig niya yung iyong magiging confession na yan. Kasi masakit yan bilang asawa na alam mo ginagawa mo yung
best mo, binibigay mo yung all mo para sa asawa mo, tapos bigla kang sasabihan ng gano'n, nagkamali ako, patawarin mo ko, ganyan. Siguro because of your honesty, kahit paano maging mababa yung sentensya mo, no? But still, ang pagkakasala ay nagawa mo. So, kung ano man ang maging desisyon ng asawa mo, tanggapin mo yon and you have to make up for it. You say, sorry, I was wrong, how do I make it right? Diba? Ganun talaga eh. Ano pa na sinasabi ng mga tao dito? Si Josa Poblete, hello sa mukha mo, Josa. Tanggapin mo lang. Sabihin mo, yun yung sasagot namin sa'yo ha. What should I do? Take mo yung blame. Take mo lahat kasi ginawa mo naman talaga. Aminin mo. Tapos bumawi ka sa kanya. Itatak mo sa bato. Diba? Nababawi ka sa asawa mo na walang ginawa kundi ang mahalin ka. Diba? Walang ginawa kundi ang maging satisfied sa'yo. For all we know, baka mamaya siya nga may hinahanap na meron siya nakikitang pagkukulang sa'yo eh. Pero hindi niya yun hinanap sa iba. Diba? Kasi wala naman talagang perfect na partner. Meron at meron tayong pagkukulang o baka sobra-sobra. No? Na hindi makakasatisfy, na hindi magiging enough para dun sa asawa natin or sa partner natin. But then, because the love is greater than anything else, hindi natin hinahanap yun sa ibang tao. Instead, pinupunan ng pagmamahal natin yung mga kulang, yung mga umaapaw, 'di ba? Kumbaga, nagiging pantapal yung pagmamahal. Mahal ko siya, kaya tatanggapin ko kung ano lang siya. 'Di ba? Yung pagmamahal yung magpupuno doon sa mga pagkukulang, yung pagmamahal yung alam mo yon, yung puputol sa mga sobra-sobra kasi love is understanding that not everyone is perfect, 'di ba? Even your partner nakebait-bait, 'di ba? Hindi perfect lahat, pare. Pangga. Ayan, parang nagiinuman lang tayo. Diba? Ay, nako. So, if I were you, aminin mo sa kanya, then kunin mo na lahat ng pwede mong nang ibibigay sa iyong suntok. You know, verbally, emotionally, physical na sakit. Kasi ikaw naman yung nauna. Ikaw naman yung gumawa ng ikasisira ng inyong pagsasama. But then, sabi ko nga sa'yo, kapag mahal na mahal ka ng asawa mo, I'm sure, gagaan yung sentensya mo. Pero, hindi yan dapat maging ticket ha, na ulit-ulitin mo yung pagkakamali mo just because mapapatawad ka niya. Hindi ko sinasabing mapapatawad ka niya agad, kasi hindi santa ang asawa mo. Pero sinasabi ko, kung mahal ninyo talaga ang isa't isa, gagaan at gagaan ang sentensya mo. Sentensya mo! Wow! Diba? Ay nako, sabi ni Snowflakes, naghanap ka lang talaga ng gulo ng buhay. Diba? Yun ang ating lesson for today, kids. Oo, wag tayong magpadala sa short-term kasiyahan, 'di ba? At piliin natin yung long-term, yung panghabang buhay na happiness. With the person na pipiliin din naman tayo na makasama habang buhay. 'Di ba? Wag natin patulan yung mga short-term na sarap. Piliin mo at you have to build with your partner. Build the trust, build the kilig, build the intimacy. Diba? You have to work on it. Wow! Hindi perfect lahat ng dumadating na bagay agad-agad sa atin. Sabihin mo sa kanya kung saan ka nakukulangan, diba? Sabihin mo sa kanya kung saan ka sumusobra. Para kahit papano, hindi man perfect sa perfect, kahit papano close to being perfect yung asawa mo sa iyong paningin. Diba? Ganyan naman ang relationship Parang naka-customize yan, depende sa liking mo. Hindi lahat-lahat ng relasyon magkakapareho. Diba? Para yung kumbaga, tailor fit para sa'yo, para sa inyong dalawang magpartner. Hello kay Jo Nina. Kuya Sender, takot ka sa sarili mong multo, tsaka mo nalang aminin pag nalaman na niya sa iba. Talaga ba? Ngayon pa lang, aminin mo na kung papatawarin ka. Good for you po. Pero kung hihiwalayan ka, deserve mo yan, natanggapin mo. Yan ang epekto ng ginawa mo. Good morning, DJ Lindsay. Good morning, Jo Nina. Gandang umaga sa'yo. 9:25 on the clock. Mahal ko pang ako, baby ko. Gab, I wish you well and sana masolusyonan mo yan. No? Wala namang hindi nasusolve ang pag-ibig at ang tamang pag-uusap. Yun ang paniniwala ko. Pangga tayo pa rin po ang number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mo sabihin radyo. Sabihin mo Energy! Kasama niyo po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay.